Marami po ang nagsasabi, for you to be productive, efficient, and successful in every aspect of your life, you must be focused. Pakisabi nga sa katabi mo, focus ka lang. You need to be focused. Lagi ka dapat focus. Kung gusto mo maging efficient, productive, gusto mong magtagumpay ka, kahit sa anong larangan po yan, mga kapatid. Hindi pwede yung para kang hilong-talilong. Yung para kang tipaklong. Talong ka ng talon. Sino po dito gustong magtagumpay? Kahit anong aspeto yan, halimbawa sa relationship, gusto mong mag-succeed sa relationship, hindi pwedeng papalit-palit ka ng girlfriend. Hindi pwedeng ganon. Marami ako nakitang ganyan, nung tumanda, kinarma sila. Ngayon, walang magandang pamilya, walang maayos sa pamilya. No, dapat focus ka lang. Kahit sa negosyo, sa career, hindi pwede yung kung ano-ano na lang naiisipan mo na pasukin na negosyo. Hindi naman masama na nag-business ka tapos magpasimula ka ulit ng negosyo as long as na-establish na po yan. At saka maganda po, sabi nila medyo related. Halimbawa, nagtayo ka ng negosyong puninarya tapos tinabihan mo ng bakery, parang hindi bagay, no? So medyo kung puninarya ka, maganda siguro yung medyo related. No, pwede, flower shop. No, pwede po yan. Barong, tinda ka ng barong. Yung may taba sa likod. Pwede. No, dapat focus ka. Kahit sa spiritual life, sa church life, hindi pwede yung isang Kristiyanong tipaklong na talon ng talon. Kung saan may church, pupunta siya doon. Kung saan may church, pakisabi nga sa katabi mo, focus ka. Hindi pwedeng para kang tipaklong, you will not grow. The church is like a hospital for our soul. Ito po yung nagpapagaling sa atin, ito yung ginagamit ng Lord para tayo i-mold. Pagpapalit-palit po ng church yung isang Kristiyano, napuputol yung process ng Panginoon, napuputol yung parang gustong gawin ng Panginoon sa kanya. Gusto siyang alisan ng sungay o pangil, tas aalis siya sa church, hindi po, alam niyo, hindi natatapos. Hindi ho nag-grow, parang ganon. Kaya gusto ko sabihin sa iyo, stay focused at sana po manatili po kayo sa church. At makikita niyo po, pag focus kayo, makikita niyo yung blessing ng Panginoon. Makikita niyo yung matinding pagkilos ng Diyos. At kung kayo po ay sumasampalataya sa Panginoon, pwede ho ba natin palakpakan ng malakas ang ating Diyos? Kahit po sa pagkuha ng picture, sino may hilig mag-picture? Di ba, pag wala sa focus, blurred. Blurred po yung picture. Pag malikot, di ba? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang malikot. Pipicturean kita. Stay focused. Para clear. Tama po. Sa lahat po yan ng aspeto, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ang message po ng ating Panginoon sa araw na ito ay tungkol po sa kabutihan po ng Diyos. Pero hindi lang po natin titignan yung kabutihan ng Diyos, kundi we want to be focused to the goodness of God. Gusto natin nakapokus tayo sa kabutihan ng Panginoon. Pakisabi po, advantage. Kapag ang isang tao po, focus lang siya doon sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, hindi po siya lulubog. Hindi ka basta lulubog. Hindi ka basta lulubog. Hindi ka yung para kang lulubog, lilitaw, parang palitaw. You will be more on consistent in your faith. Kapag ang isang tao nakapokus siya sa kabutihan ng Diyos,
Hindi siya lulubog, hindi po siya basta tutumba. Makikita mo, nagpapatuloy siya sa lahat ng panahon. At makikita mo, lumalakad siya sa kapangyarihan ng Diyos. Lalakad siya sa miracles ng Panginoon, sa favor ng Panginoon. Kaya grabe po yung topic natin ngayon. Miksi lang po ito, pero gusto ko pong dahan-dahanin po ito sa atin upang sa ganun, uuwi tayo na nakapokus lang tayo doon sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Can we shout, Amen for that? Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Lord. Si Kobe Bryant po ay tinatawag po nila na the Black Mamba. Sino po ang nakakakilala kay Kobe Bryant? Sino po dito gusto si Kobe Bryant? The Black Mamba. Sa dami po ng humahanga po sa kanya, ipinapangalan po yung pangalan po ni Kobe Bryant sa kanilang anak. Maging sa mga alagang aso at hayop. No? Yung anak, pinangalan ng Kobe. Yung aso, pinangalan ng The Black Mamba. Yung po, si Mamba. So, tindi po, no? Nung namatay po si Kobe, marami po ang nagluksa. Dahil marami po ang humahanga sa kanya. Na po? At meron pong song na during po ng pagbibigay tribute sa kanya, may song po na ginamit na gusto kong makita natin. Ito po yung pamagat ng Spirit Leads ng Hillsong. Mamaya babalikan ko yan. Ano bang meron sa song na yan na Spirit Leads? Panoorin po natin ang video na ito. Let us watch this video, mga kapatid. Minsan pa po, palakpakan po natin, The Black Mamba, Kobe Bryant. Purihin po ang Panginoon. Ang song po na yan ay pinamagatan pong Spirit Leads ng Hillsong. Ni-research ko po, ano po ba ang Bible base nito? Saan po ba ito hango? At natagpuan ko po ito pong Spirit Leads of Hillsong was based from the story of Peter who walked on the water. Yan po ay makikita natin sa Matthew 14:22 to 33. Babalikan ko lang po ng kaunti yung lyrics po ng kanta. Kung alam niyo po yung kanta, sabayan niyo po akong bumasa, kumanta. I-combine na natin basa kanta. Sabi po doon, Spirit, lead me where my trust is without borders.
Let me walk upon the waters where you should call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. So yung word doon na, Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Di ba? Sino yung naalala nyo na nagsabi na, Lord, kung ikaw yan, payagan mo akong lumakad sa tubig. Sino po yon? It was Apostle Peter. Tama po. Kaya yung song po na yan, hindi po yan parang circular music o worldly music. Bible-based po yan na nasa karanasan po ni Peter nung lumakad po siya sa tubig. Pakisabi nga sa katabi mo, handa ka na bang lumakad sa ibabaw ng tubig? Nang hindi nalulunod, hindi nahihirapan. Isasagutin po natin yan, paano natin gagawin yan. Pero bago pong lahat, babasahin po muna natin yung Matthew 14. If you have your Bible, please turn with me in Matthew 14, verse 22 hanggang 33. Yan. Matthew 14, verse 22 hanggang 33. Balikan po muna natin yung story na yan. Peter walks on the water. Ang sabi po doon, verse 22, immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. So pinauna ng Panginoon yung mga disciples. And after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Alam niyo mga kapatid, huwag po kayong takot mag-isa. Sino pong takot mag-isa? Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang matakot mag-isa. Kasi dito makikita niyo ang Panginoon. Umakyat siya sa bundok, nanalangin mag-isa. Minsan po, kailangan natin ng, pakisabi po, isolation. Sa ingay po ng mundo, minsan kinakailangan kang manahimik at solohin mo ang Panginoon at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ko po kayang mabuhay nang wala ka. And the Lord will embrace you with His presence and assure you that He will never leave you nor forsake you. Can we say amen for that? Ang sabi po ng Biblia, verse 24, and the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. Yung sinasakyan po ng mga alagad, hinahampas ng malakas na alon, malakas na hangin, hinahampas ng malakas na, kumbaga, masamang panahon. Tingnan mo nga yung katabi mo kung anong humahampas sa kanya. Yeah. Hallelujah. Minsan kung ano-anong humahampas po sa atin. Sino po dito nahampas na? Nahampas ng nanay, tatay. Hinampas ng iba't ibang klaseng problema. Huwag kang mag-alala. Nakikita ka ng Diyos. Pakisiko yung katabi mo. Yung tatamaan, nakikita ka ni Lord. At ang sabi po ng Biblia, shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. Ano po ang sabi ng Biblia? Nakita ng Panginoon yung kalagayan nila at ang Panginoon mula sa bundok, bumaba po siya, tinungo po yung kanilang lugar at lumakad ang Panginoon sa ibabaw ng tubig. Ganun mo pala ang Panginoon. Hindi pala niya tayo kayang tiisin.
pupuntahan at pupuntahan ka niya para ikaw ay saklolohan, aliwin. Praise God. Hallelujah. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Ano po ba ibig sabihin ng they were terrified? Takot ako. Kakatakot. Ang sabi ng Biblia, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost! They said and cried out in fear. Takot na takot po sila. Ninigay mo yung katabi mo, kakatakot. Nakakatakot. Takot na takot po sila. Akala nila multo. Tignan mo yung ulit katabi mo. Tignan mo. Hindi naman. Hallelujah. Verse 28. Ito na po ang bida. Ito na ang pabida. Kahit hindi naman si Jollibee. Ang sabi po ni Peter, Lord, if it's you, Lord, kung ikaw po yan. Peter replied, tell me to come to you on the water. Tayo po ito. Pakisabi sa katabi mo, ikaw yan. Kung minsan pabida ka. Kung ano yung nakikita mo sa Panginoon, parang gusto mong maranasan. That's good. Amen? Sabi niya, Lord, kung ikaw po yan, kung ikaw po yan, hayaan mong lumapit po ako sa iyo. Sino po dito gusto niya lumapit sa Panginoon? Kahit anong mangyari, lalapit siya sa Panginoon. Kahit busy, kahit marami kang ginagawa, lalapit at lalapit ka sa tahanan ng Panginoon para magpuri sa Kanya. At kung ikaw ito, pwede bang palakpakan mo ang Panginoon? Yung mas malakas, yung pinakamalakas, yung may kasamang pagpapasalamat, pagtanghal, pagtaas sa Kanyang pangalan, pagpupuri. Hallelujah! Kahit pagod na pagod ako, Lord, pupunta pa rin ako sa church dahil gusto ko pong magpahinga sa inyo. Kahit anong ginagawa ko, kahit sinong kausap ko, iiwanan ko sila. Because I want to be closer to you, Lord. At ang sabi po ng Biblia, verse 29, sabi ni Jesus, come, he said. Then Peter got down off the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Pakisabi po, wow. Imagine mo kung yung kasama mo naglalakad sa tubig. Tingnan mo yung katabi mo. Paano kung siya kaya yung naglalakad sa tubig? Di ba wow. Di ba? Naniniwala ko, nung nakita ng mga disciples na yung kanilang kaklase, yung kanilang kabatchmate, yung kanilang kasama na si Peter naglalakad sa tubig, they were amazed. Napapawaw sila. Gusto kong sabihin sa iyo, darating ang panahon, mapapapurihan mo ang Panginoon. God will be glorified in your life. God will be exalted in your life. At pag nakita ng mga tao yon, magpupuri sila sa Diyos. Mapapawaw sila. They will be amazed kasi nakikita nila how good is God in your life. At ngayon pa lang, gusto na po namin magpuri. Gusto na po namin magpasalamat sa Diyos sa nakikita po namin na pagkilos ng Diyos sa inyong buhay. Pwede po ba mga kapatid, samahan niyo po ako, purihin natin ang Panginoon sa buhay ng mga kapatiran po natin na nakikita ang Panginoon, nakikita ang kabutihan ng Diyos, nakikita po ang habag at awa, biyaya ng Panginoon sa kanilang tagumpay. Sumigaw nga tayo na malakas na, wow! Praise God! Praise God! Dati parang hindi ka pinapansin, dati parang minamaliit ka, dati parang iniisnab ka.
Pero darating ang panahon, God will be exalted in your life and people will be amazed. I-claim po natin yan. Sabihin natin, thank you Lord for that. I received that prophetic word from your word. Thank you, Jesus. At ang sabi po dito, verse 30, but when he saw the wind, ano po nakita ni Peter? The wind. Nakikita ba yung hangin? Siguro sa tindi ng hangin, sinasamahan ng usok, makikita mo talaga yung hangin. Amen po? O siguro, ang ibig sabihin ng when they see the wind, when Peter saw the wind, siguro nakikita ni Peter dito yung mga naglalakihang mga alon na humahampas po sa kanya at sa kanilang bangka. Ang sabi po dito, when Peter saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Nung si Peter, nawala yung kanyang focus sa Panginoon, nagsimula po siyang lumubog. At ang sabi niya, Lord, tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako. Gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, tutulungan ka ng Diyos. Kahit lubog na lubog ka na, kahit hirap na hirap ka na, kahit parang pakiramdam mo hindi ka na makawala, God is able to deliver you. Praise God. Then, tuloy lang po natin, immediately, Jesus reached out His hand and caught him. Hawakan mo yung katabi mo, para bang yung katabi mo siya si Peter, hawakan mo siya. Immediately, Jesus reached out His hand and caught him. Hawakan mo siya. You of little faith, He said, why did you doubt? Gusto kong sabihin sa inyo na yung mga kamay na yan, ginagamit yan minsan ng Diyos para i-reach out ka, para abutin ka, para tulungan ka. Amen? Then next, and when they climbed into the boat, the wind died down. Mga kapatid, pansinin niyo po, lumubog si Peter. Nung sinagip siya ng Panginoon, binangon siya ng Panginoon. At ang sabi doon, at nung nakasakay na sila sa bangka, tumigil po ang unos. Ibig sabihin, dito po sa pagkakataong ito, si Jesus, hawak-hawak si Peter at naglalakad sila ngayon sa ibabaw ng tubig. Habang madilim, malakas ang unos, habang malakas ang alon, naglalakad si Peter kasama ang Panginoon. Ibig lang sabihin, pag hawak ka ng Panginoon, hindi ka lulubog. Pag hawak ka ng Panginoon, hindi ka malulunod. Pag hawak ka ng Panginoon, kahit madilim ang iyong paligid, parang ang liwa-liwanag. Kahit ang gulo-gulo ng mundo, you have peace in your mind. Payapa ka kasi hawak ka ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, hawak tayo ng Diyos. Hawak tayo ng Panginoon. Ito na po yung huling verse at gusto ko po sa pagbasa natin ito, mag-respond tayo ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Kasi nakita po ng mga tao na si Peter lumakad sa tubig, lumubog sa tubig, binangon ng Panginoon at muling nakalakad. At nakita nila yung kabutihan ng Diyos. Di ba naranasan natin ito kung minsan, nang tayo po ay sumusunod sa Panginoon, lumalakad tayo sa kapangyarihan, pabor at pagpapala ng Diyos. Amen po? At dumarating yung panahon na tayo kung minsan nadi-discourage bilang tao. Sino pong nakaranas dito na minsan ang lamig? Minsan nakalimot? Minsan ay nagkulang? Lumayo tayo sa Panginoon. Pero kahit anong layo natin sa Panginoon, nandun ang Panginoon. Ibinabalik tayo sa Kanyang presensya. Naranasan po natin ito. Amen. At ang sabi po dito, last verse, and we will worship the Lord and bless His name. Matthew 14:33.
Then those who were in the boat worship Him, saying, truly, you are the Son of God. Ang lahat daw po ng mga nasa bangka, ang lahat daw po ng mga tao na nakakakita sa kabutihan ng Diyos, sabay-sabay po silang nagpuri sa Panginoon. Sino po pwede magsabing mabuti ang Diyos? Taas nga po ang kamay na nagsasabing, God is good all the time. Hindi siya nagpapabaya, hindi siya nagkukulang. And if you believe in your heart that God is good in your life, can we please clap our hands to the Lord and shout hallelujah! Praise Him! Hallelujah! God is good and all the time. God is good. Ano po ngayon ang pwede po nating matutunan sa kwentong ito? Unang-una po mga kapatid, open your eyes. Kung ikaw ay naguguluhan, kung ikaw ay nadi-discourage, kung ikaw ay nalulungkot, pakisabi nga ng malakas sa katabi mo yung eye to eye. Diba? Yung mata sa mata, ngipin sa ngipin, pangil sa pangil. Biro lang. Sabi mo sa kanya, lakayan mo yung mata mo, open your eyes. Come on, say it to your seatmate with the big eyes. Open your eyes, brother. God is good in your life. He is good over your life. Don't be discouraged. Don't be sad. He is good. He is good all the time. Amen. Kahit anong dilim ng paligid mo, kapatid, tandaan mo, mabuti ang Diyos. Kahit ang buhay mo para bang nababalot ng dilim ng mga kalungkutan, kapighatian, nawa, makita mo, ang Diyos ay mabuti. Amen? Ano nakikita mo? Tanungin mo sa katabi mo, ano nakikita mo? What did you see? Ano nakikita mo? Puro ba problema? Puro ba kapigatian? Sana po, kahit anong mangyari sa buhay natin, makita pa rin natin na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Sana makita natin lagi yun. Amen po. Sabi ko sa isang taong na-scam, sino pong na-scam na dito? Taas ang kamay. Na-scam na ba kayo? Kami po, na-scam na po kami. Taas nga ang mga kamay na scam. Huwag po kayo mahiya. Hindi po kayo nag-iisa. Na-scam. Yan. Maigi na po. Magpasalamat tayo kung tayo po na-scam. Kesa ikaw yung scammer. Di ba? Maraming magagalit sa iyo, maraming susumpa sa iyo. Ano po? Ang sabi ko po doon sa isang taong na-scam, sabi ko sa kanya, maaring may mga nawala sa iyo, pero buksan mo ang mata mo, buksan mo ang puso mo, mabuti pa rin ang Diyos sa iyo. Maaring nawalan ka ng malaking pera, malaking halaga, pero yung talino mo, nasa utak mo pa rin. Tama, mali? Tama po. Sabi ko, yung pera mo nawala, pero yung talino mo, hindi nakuha ng tao. Tama po? Sabi ko, kahit malaki nawala sa'yo, yung galing mo, yung talento mo, hindi nakuha, nasa katawan mo pa rin yan. Tama, mali? Tama po. Tama po. Kaya sabi ko, kung may talino ka, may galing ka, pwede ka ulit magpasimula. Pwede ka pa rin bumangon. At ang lahat ng nawala sa'yo, tutulungan ka ng Diyos, ibabalik yan ng Diyos. Because He is the God of restoration. He is the God of restoration. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Open your eyes. Buksan mo ang paningin mo, kapatid. Buksan mo puso mo. Sana makita mo. Mabuti pa rin ang Diyos. Pag nakikita mo yan, hindi ka lulubog. Hindi ka lulubog. Hindi ka malulunod. Maniwala ka. Amen.
Number 2 lesson that we can learn from this story, trust His calling. Trust His calling. Magtiwala ka. Tinawag ka ng Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, sabi po ni Peter, Lord, kung ikaw yan, hayaan mo na lumapit ako sa iyo. Let me come to you, Lord. Hayaan mo, payagan mo. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, come closer. Then Peter walked on the water. Amen? So dito nyo makikita na madilim ang panahon, madilim yung sitwasyon, malakas yung hangin, binabagyo, pero narinig ni Peter yung boses ng Panginoon. Sabi sa kanya, Peter, halika, lumapit ka. Hindi niya nakikita si Lord, hindi siya sure kung siya ba ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, Lord, kung ikaw yan, lalapit ako sa iyo. At ang sabi ng Panginoon, Peter, it is me. Just come closer. Amen? Ano pong ibig sabihin dyan? Mga kapatid, tiwala ka lang. Tiwala ka sa salita ng Diyos. Kahit wala kang nakikitang liwanag, kahit wala kang nakikitang pag-asa, pero alam mo, salita ng Diyos, tinatawag ka niya. At dahil sa tinatawag ka ng Panginoon, sure ka sa sarili mo na tinawag ka ng Diyos at susunod ka sa Kanya. Amen. Sino po dito nagtitiwala sa Panginoon? Kung totoong nagtitiwala ka sa Panginoon, sumunod ka sa Panginoon. Simple logic. If you trust Him, obey Him. Is that right, brother? It's correct. Amen. If we are really trusting the Lord, we must obey Him. Let us obey His words. Jesus said in His word, if you love me, you will obey my commandments. Do we love the Lord? Do we love Jesus Christ? At kung mahal natin ang Panginoon, susunod tayo sa Kanya. Kaya tayo sumusunod sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya. At kapag ganito ginawa po natin, magtatagumpay po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3, pakisabi sa katabi mo, stay focused. Stay focused. Stay focused. Kung nakapokus ka na, nakaraan, kailangan mo lang gawin, stay focused. Stay focused. Noong na-out of focus si Peter, na-out of focus, una nakatingin siya sa Panginoon, nakakalakad siya sa tubig, pero nung na-out of focus siya, napatuon siya sa waves, sa wind, sa sitwasyon, sa kalagayan. Nung tumingin siya sa kanyang kapaligiran, doon po siya lumubog. Tignan mo yung katabi mo kung nakalubog ba o lumalakad sa ibabaw ng tubig. Hallelujah. Simple lang. Pag nakapokus yan sa Panginoon, lumalakad yan sa tagumpay. Pag nakapokus yan sa Panginoon, lumalakad yan sa favor ni Lord. Pag nakapokus yan sa Panginoon, lumalakad yan sa pagpapala ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Simple lang, kapatid. Kapag halimbawang parang lumulubog ka na, nahihirapan ka na, lumulubog ka sa lungkot, nalulunod ka sa matinding anxiety, simple lang po ibig sabihin, hindi ka nakapokus sa Panginoon. Stay focused. Pakisabi sa sarili mo, stay focused. Stay focused. Hindi ako malulunod if I stay focused. Hindi ako babagsak if I stay focused. Hindi ako madi-discourage if I stay focused to Jesus. Amen. And last, mga kapatid, pakisabi sa katabi mo, call Him. Tawag ka lang. Pag nalulunod ka, kapag lumulubog ka na, wala kang ibang dapat gawin, Jeremiah 33:3, tawagan mo ang Panginoon. At kapag tinawagan mo ang Panginoon, sumasagot kagad ang Diyos. Amen? Tingnan po dito po, tingnan po natin yung pangyayari. Ang sabi po doon, when Peter called out for help,
makikita niyo po yung supernatural na kilos ni Lord. Pansinin niyo po si Peter naglalakad sa tubig, galing po siya sa bangka, papunta siya sa Panginoon. May distance po yan, medyo malayo-layo ng konti. Nung lumalakad siya sa Panginoon, biglang lumubog siya sa tubig dahil na-out of focus siya. Pero makikita niyo po si Peter, tinawag niya kagad ng Panginoon, Lord! Siguro that time, nung tinatawag niya ang Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Nasa ibabaw pa siya ng tubig o nandito, tulungan mo ako, parang pwedeng ganon. Pero ang sabi ng Biblia, immediately, hinawakan siya ng Panginoon. Iniisip ko kung paano nangyari yon. Siguro, supernatural. Yung parang mabilis na kilos ng Panginoon. Na kahit malayo ang Panginoon, nung narinig niya si Peter, nakita niya si Peter palubog na, napakabilis na kilos ng Diyos. Hinawakan si Peter at ibinangon. Hallelujah. Ibig lang sabihin, mga kapatid, pag tumawag ka sa Panginoon, hindi ka pa nag-amen, kumikilos na ang Panginoon. Claim mo yan. Let's claim that. Let's claim that. When you call upon the Lord, when you are praying to Jesus, before you end your prayer, the Lord is already working over your requests. Can we say amen for that? Amen! Ganun po ang kilos ng Panginoon. Ganun po siya kumilos. Sobrang bilis. Imaginein mo, tubig yan. Di ba sa tubig parang ang hirap gumalaw. Kaya nga yung gustong tumalo ng mataas sa tubig, nagpa-practice yan eh. Di ba? Nakita niya si Peter nalulunod. Bago pa si Peter lumubog sa tubig, malunod, saglit. Di ba si Peter fisherman? Bakit niya sinabing, Lord, tulungan mo ako, malulunod ako? Anong problema nito? Fisherman, dapat magaling kang lumangoy. Tama? Sa tingin ko po, marahil, pulikat. Napulikat. Paano ka lalangoy kung pupulikatin ka? Di ba? Pwede. Pakisabi, pwede. O sa tingin ko, sa takot niya, na-paralyze po siya ng takot. Kaya hindi po siya makalangoy. At ang sabi niya, Lord, tulungan mo po ako, malulunod po ako. Pero bago po siya malunod, hinawakan siya kagad ng Panginoon. At binangon po siya. Ganong kalakas ang Panginoon. Kayang-kaya niya tayo buhatin. Amen! Amen! Kapag bagsak na bagsak ka na, lunod ka na, pag tumawag ka sa Panginoon, kahit anong bigat ng sitwasyon mo, kaya kang buhatin ng Diyos. Kaya kanyang iangat. Pakihawakan nga yung katabi mo, subukan mo siyang buhatin. Kaya kang buhatin ng Panginoon. Kahit gaano ka kabigat. Hallelujah! Sino dito minsan ang bigat ng problema niya? Ang bigat ng mga iniisip niya, ang bigat ng kanyang responsibilidad. Kaya po tayong buhatin ng Diyos sapagkat ang kanyang kamay ay makapangyarihan, pinakamalakas sa lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon, yung malakas po na palakpak, yung may kasamang pagbuburi, pasasalamat. Can we shout hallelujah? Shout praise the Lord! Shout Jesus! Jesus is working. Jesus is moving when you call upon His name. Amen. Meron pong, as I end po mga kapatid, meron pong sikat na praise na sinasabi sila Don Moen palagi. Kinanta nga po niya ito God is good all the time. Sino pong pamilyar sa God is good all the time? Amen? God is good
And all the time? Yan, Don Moen po yan. Pag nakikita mo ang Diyos ay mabuti, kahit marami kang hugasin, hindi ka maiinis. Kahit marami kang labahin, hindi ka maiinis. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo nakikita yung patong-patong na hugasin. Ang nakikita mo, ang daming blessing. Maraming pagpapalang dumating. Amen. Kaya kapag ikaw nagrereklamo ka na ang daming hugasin, ikaw na naman ang na-assign, huwag kang malungkot. Magpasalamat ka sa Diyos. Maraming hugasin, ibig sabihin maraming pagpapala. Amen. Pasalamat ka sa Diyos, daming labahin, gabundok na labahin. Salamat sa Diyos dahil anong gusto mo? Walang damit na isusuot, walang mga tao na gumamit niyan. Alam mo yun? Salamat, may pamilya ka, may mga apo ka. Meron pong story na God is good all the time. Dito po ako magtatapos. Meron daw pong chieftain, tribe leader, na hindi kumikilala sa Diyos. Pero yung kanyang warrior po, laging nagsasabing, God is good all the time. Pag nangangaso po sila, nangangaso para sa pagkain, nakakahuli sila ng baboy ramo, usa, ang laging sinasabi ng warrior, God is good all the time. So yung chieftain, yung kanyang leader, natutuwa sa kanya. Kaya pag nakakahuli sila ulit ng mga sa kanilang pangangaso, minsan yung chieftain siya na nagsasabing, God is good. Sasagot naman yung warrior all the time. And in all the time, God is good. Lagi hong ganon. Minsan ho, sa pangangaso po nila, napaharap po sila sa mga mababangis na hayop. At yung chieftain na tribe leader, nakagat po yung kanyang kamay at naputol po yung daliri po niya. At nung ipinakita niya po ito sa warrior, sabi po ng warrior, God is good all the time. Sa galit po ng chieftain, dahil di niya naiintindihan, sabi niya, God is good all the time, na nakagat na nga ako, naputulan pa ako ng daliri. Sa galit po ng chieftain, kinulong po yung warrior. Pero kahit po siya kinulong, nagsasalita pa rin siya, God is good all the time. Parang baliw lang no po. Ito po nangyari. Nangaso ulit po yung chieftain kasama yung mga warriors po nila. At sa di inaasahang pangyayari, na-enkwentro po nila yung isang tribe na kumakain ng tao. Mga cannibals, hinuli po silang lahat. At isa-isa po silang kinain. Isa-isa po silang niluto. At hinuli po nila yung chieftain. At nung time na yung chieftain na po, yung kakainin ng mga cannibals, nakita po nila, putol ang daliri. Sa kanila pong batas, bawal kumain ng putol. Bawal. Kaya pinalaya po. Habang umuuwi po siya, umiiyak siya. At ang sinasabi niya, God is good all the time. At nung pinalaya po niya yung warrior, ginaganyan niya yung kamay niya, hindi ako kinain ng mga cannibals. Putol, God is good all the time. At nagpasalamat din po yung warrior. Sabi, totoong mabuti po ang Diyos. Kasi kung hindi niyo po ako kinulong, kasama po ako sa mga kinain ng mga cannibals. God is good. Ang punto lang, mga kapatid, kung may pangit na pangyayari sa buhay mo, mabuti pa rin ang Diyos. May plano ang Diyos. Huwag kang malungkot. Huwag kang ma-discourage. Huwag kang panghinaan ng loob. Maaring, God has a reason. God has a purpose kung bakit nangyari yan. Huwag kang mag-alala. May kapalit ang Diyos. May ibibigay ang Diyos. Higit pa dyan sa mga bagay na nawala sa atin. Tayo po ay manalangin. Yumuko po tayong lahat. Let us bow down our heads, close our eyes, and let us come to God in prayer.
Lord Jesus, thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Indeed, Lord, you are good. And you are good all the time. Salamat, Panginoon. Lord, mula sa araw na ito, turuan mo kami na laging nakatuon sa inyong kabutihan. Doon lang kami tutuon. Hindi sa dilim, hindi sa mga humahampas na mga alon, hindi sa unos. Help us, Lord, to focus our hearts, our minds to your goodness. As we focus our hearts and minds to your goodness, we will be healed. We will receive restoration. We will be blessed. Pagpapalain mo kami, Lord. Kung kami, Panginoon, ay nakatuon sa iyo, lalakad kami sa pagpapala mo. Kung kami, Panginoon, nakatuon lagi sa iyong awa, sa iyong habag, sa iyong kabutihan, lalakad kami, Panginoon, sa iyong kapayapaan. We will walk on the light. We will walk on your peace. We will walk on your love. Lalakad kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, kapag kami lumulubog, pwede kaming tumawag sa iyo. At sa pagtawag po namin, hinahawakan mo kami. Can we lift up our hands to Jesus? Lord, as we call upon you, Lord, hahawakan mo kami. You are going to hold our hand with your righteous hand, and you are going to revive us. Ibabangon mo kami, Panginoon. You are going to restore our faith. You are going to restore even our health, our mental health, O Lord. Hawak ka ng Panginoon, kapatid, at hindi ka niya bibitawan. He holds you. He holds you, kapatid. He will never leave you nor forsake you. At kung hawak ka ng Panginoon, makatitiyak ka na magtatagumpay ka. Pwede po ba natin purihin ang Panginoon? Pwede po ba natin gamitin ang mga kamay na yan upang ipalakpak? Let us clap our hands and praise Him. Praise Him wherever you are. Purihin mo ang Panginoon. Praise His goodness. Praise His mercy. Praise His grace. Purihin mo ang Panginoon because He loves you. He cares for you. Hawak ka ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa presensya mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.